Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila'y nawala, katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Nako, mamaya na ho natin pag-usapan yung mga punto de vista na yan nitong si dating Congressman Mike Defensor dyan sa DZAR 1026 News. Mag-subscribe na ho kayo. Isa ho yan sa mga sinusubaybayan nating YT channel. At dito rin ho sa video na to, pipitikin ho natin ng konti itong si Pinky. Ang problema kasi sa iyo, Pinky, hindi ka na nag-hearing. Pero kung nag-hearing ka at nailabas ni Cabral ang kanyang mga saloobin, hindi ho siguro nangyari ito. At marami ho ngayon ang nagtatanong sa mundo ng social media. Yung mga hindi babad sa politika, yung mga vlogger, yung mga ordinaryong Pilipino, nagtatanong na ho ngayon sila kung nahulog ba o hinulog itong si Cabral. At nagpupunta pa ho sila doon sa mismong site na kung saan pinangyarihan ng pagkakahulog o paghuhulog dito kay dating DPWH Undersecretary Cabral. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong si Pinky, no? Kasi itong si Pinky, medyo kung ano man ang nangyari dito kay former Undersecretary Yusek Cabral, para sa atin, personal ko ho ito, meron hong pananagutan itong mama na to. Di ba? Ilang beses ka nag-hearing, hindi mo man lamang talagang pinwersang magpunta diyan sa pagdinig ng Blue Ribbon itong si Secretary Yusek Cabral. Di ba? Pero kung hindi mo tinigil, kung hindi mo tinigil, dapat i-emphasize yung tinigil kasi natigil naman talaga. Hindi naman ho fake news pagka sinabi natin itinigil o natigil o itinengga. Ang Blue Ribbon Committee hearing na yan, wala ho siguro tayo dito sa sitwasyon na to. Kasi base ho dito ito, unahin na natin ito game. Bago tayo tumalon, pakita ko lang ho ito. Ito ho yung ilan sa mga kababayan nating nagtatanong ngayon at nagpupunta sa site para makita ang kinahulugan o pinaghulugan dito kay Yusek Cabral. Yan. Yung mga matay na lang mahulog ko. Hindi natin alam kung nahulog o hinulog. Yun ho mga kababayan. At ito naman, ayan Tinglakson, tingnan mo tong tingnan mo tong video na to Ito si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Siya ho yan at ang kanyang, hindi ko alam kukuha ito ng isang araw ng naganap ang napakalagim na trahedya dito kay Cabral, no? Ang suto kasi ng mama ng kanyang bodyguard ho yan. Siyempre wala siyang bodyguard. High profile yan, hindi naman basta-basta yan. Ika nga, di ba? O kaya pwede na natin sabihin driver bodyguard nitong si Yusek Cabral. Yung damit ho niya kaparehas ho nung mga nasa interview. Ayan panoorin natin. Dito pa lang, Pingo, tingnan mo to. Yan tingnan mo. Pagmumukha pa lang nitong si Cabral, stress na Di ba? Hindi pa ho siya nagsasalita. Mukha pa lang ho niya. Yan na ang nagbabalita na hindi maganda sitwasyon ng Ali. Ang problema, itinigil, pinatigil. Kung ano pa man ang ginawa niyo dyan sa Blue Ribbon na yan. Ikaw, Ping, dapat kasi nagtuloy-tuloy kayo sa Blue Ribbon. Hayaan yung naglabas ng saloobin itong Ali. Diba? Sino ba naman ang nananakot diyan kay Cabral? Mga congressman, yung mga proponent. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob yung dalawa nitong si Tuta Soto na ibida sa sambayan ng Pilipino. Yung si Kati Cabral, inano ako niyan, tinext ako niyan, tinawagan ako niyan, tinatanong niya kung meron akong gustong proyekto na idagdag sa NEP. Pambihira, ang lalakas ng loob niyong mag-angas-angasan ng ganun. Pero tinigil nyo naman ang hearing. Dapat sana pinapunta nyo. Yusek, para saan yun, yung pagtawag mo sa akin, pagtitext mo sa akin, pag-aalok mo ng proyekto sa akin, pagtatanong sa akin kung ano yung
meron ba akong gustong proyekto o kung ano pa man. Ginagawa mo ba yan sa lahat ng mga senador at congressman? Sige nga, kung ginagawa mo, isahin mo dito sa pagdinig na to. Yung mga congressman na inalok mo o tinawagan mo o yung ginawa mo sa akin, ginawa mo sa kanila. Isulat natin lahat yan. Yeah? Isulat natin lahat dito para magkaalaman na. Kaso Ping, hindi mo ginawa yan. Nakuha na lang nagurgur nung ali, hindi kayo nag-hearing dyan sa Blue Ribbon. Anak ng tokwa, nauna pa ang Pasko sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Nagsalita lang si Saldico, nagbahagan ng mga buntot nyo. Nagsalita na itong si Bernardo, si Trajib Olivar, Adrian Bersamin, dinideliveran ng ban na pera, bulto-bultong pera dyan sa garahe ng Diamond Hotel. Hindi ka na nag-hearing. Hindi mo man lamang hinahanap ngayong mga panahon na to. Nasa si Trajib Olivar, nasa nitong si Adrian Bersamin. Wala. Hindi mo tayo magtataka kung bukas makalawa, mabalitaan natin, nagpatiwakal na rin yung mga yan. Bakit? Walang... Ano yan yung mga hearing na yan sa House of Representatives, parang therapy session yan ng mga magnanakaw at mga siraulo. Di ba? Therapy session yan. Upo kayo dyan, pag-usapan natin problema. Diba? Ganun lang naman ho yan. Kaso, yung mga psychiatrist natin dyan sa Senado, itinigilo nila ang hearing. Itinigilo nila ang session. Dapat magsisession tong si Cabral dyan sa Blue Ribbon Maglalabas siya na sa loobin niya. Hindi niya nakailabas Ito kasi... lipan na tayo kay Lacson. Lacson, huwag ka na kasi magdadaldal. Ano ba sabi niya? Bago tayo, Lacson calls Cabral's death tragics. Cites lost chance to help flood control probe. Anong lost chance to help? Anong lost chance to help? Isa yan sa mga binabakbakan yung dalawa ni Tuta. Isa pang ginamit yung pang-optics yan para mapag-usapan kayo sa social media at saka mainstream media. Makapagbabida kayo ni Tuta, di ba? Isa nga sa mga artista doon sa privilege speech mo, di ba? Anong help? Kung gusto mong help, hindi mo tinigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ang usapan. Lipat na ho tayo dito dito ho tayo kay Jude Asidre. Ito, Jude, nanaba ka na lang dyan sa House of Representatives, walang yaka, sinungaling ka pa. Hindi nakikinabang sa pera. Ano sabi niya dito? Hindi nakikinabang ang mga kongresista sa kaban ng bayan dahil para lang sa taong bayan ito. Palakpakan natin ang sinungaling na oink-oink. Jude, hindi lang pera ng sambayan ng Pilipino ang pinakikinabangan nyo. At ang matindi dito, yan yung MOOE issue nyo, akala nyo baka nakakalimutin na namin. Yung maintenance and other operating expenses nyo. Yung inyong mga extraordinary expenses. Yung mga MOOE ho nitong mga to, alam nyo ho ba mga kababayan, ano yung kailangan para ma-liquidate yung perang ginamit nila? Pirma ni Jude Asidre. Pirma nitong si Yeda Romualdez. Pirma ni Martin Romualdez. Pambira, hindi pinapakinabangan. Hindi nga kayo nagre-resibo dyan sa House of Representatives dyan sa mga MOOE nyo. Hindi pinapakinabangan. Liquidation by certification lang kayo dyan. Ang kakapal na mga mukha nyo. Naglalagis na nga bunga mo sa katabaan mo. Hindi ka pa... Ayusin mo kasi yung mga huwag ka nang magsalita, please lang. Kung yan lang mga lalabas sa bunganga mo si Jude Asidre. Ako, tumigil na ako sa pagbanat dyan sa tingog na mga wala kwentang tingog na yan, Mga kababayan, mapahanggang sa ngayon, habang nagsasalita ako, habang pinapanood nyo tong video na to, yung kalakaran ng liquidation by certification sa mga maintenance and other operating expenses ng mga siraulong congressman. Ikaw ba siraulo ka? Kung normal ka naman, huwag kang masaktan. Dito sa mga siraulong congressman at mamabatas, yan pa rin ho ang kalakaran mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Naging senador na si Ping Lacson at lahat-lahat. Yung tinuturong may pakanan, yung liquidation by certification na yan, wala pa rin nangyayari. O para sa mga nagbabalak na maging senador at congressman, ipangako nyo yan, sigurado mananalo kayo. Ano pa bang meron tayo? Yan ho. Yan na nga ba sinasabi natin? Para dito sa mga para dito sa mga siraulong Pinklawan at Dilawan, mga Talyanista at Sisimada, mga Duterte, maaaring sangkot sa biglang pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano nyo yan? Ipatato nyo yan. Hoy! Ipatato nyo yan.
Ha? Ipatato nyo yan. Kasi balita ko, sa dami-dami ng laman ng laptop nitong si Yusek Cabral, ibinibida ng mga Talyanista Tensemada yung pag-testify nitong si Yusek Cabral dyan sa House of Representatives kaugnay doon sa mga budget ng First District ng Davao City. Tigilan niya yan. Walang pupuntahan niya naratibo na yan. Sasabog lahat sa mukha niya yan. Tingnan niyo itong ano na to, itong particular na post na to. 10,000 lap emoji. Anak ng tokwa, walang maniniwala. Walang maniniwala dyan sa naratibo na yan. Napalabas lang naman natin dito dahil ika nga para mapag-usapan naman ang kabubuhan. Ay, Sabado na Sabado. Bukas, kalmado tayo. Kalmalicious tayo bukas. Kalmalicious lang tayo bukas, ha? Oo, re-rekta na ho tayo dito kay ano. Ano pa ba meron tayo dito? Ay, si Yusek Cabral to. Ilagay ko lang dito to, ha? You know. Bigla tayo nakaramdam ng awa para dito sa Ali. Sa totoo lang. Yung napaisip tayo kung gaano katinding pressure ang pinagdaanan nitong Ali na to sa araw-araw ng kanyang buhay. Di ba? Mula noong lumabas tong issue ng mga maanomalyang flood control project nito. Pero hindi ko lalanggalin dito yung picture nila Lacson para magsilbing paalala sa bawat isang Pilipino na ika nga hindi, sa tingin ko hindi mangyayari lahat ng kaganapan na to kung itinuloy nila yung therapy session netong si Cathy Cabral dyan sa Blue Ribbon Committee. Diba? Kung hinayaan siya maglabas ng saloobin niya, kaso tinigil, pinatigil, idinilay o kung ano pa man. Nag-hearing na ho sila ng kung ano-anong kabalbalan dyan sa Blue Ribbon. Di pa rin nila tinatalakay yung mga maanomalyang flood control project. Ang hindi ko kasi nila maintindihan, hindi mawawala itong issue na to. Kung umaasa kayo na kahit papaano huhupa ito sa papalapit na 2026, lalo lang kung ika nga sisiklab ang galit ng ating mga kababayan. Dahil meron na naman tayong inaasahang mahigit sa 30 bagyo na darating sa Pilipinas sa susunod na 12 buwan. Abangan nyo lang ho mga kababayan dahil mangyayari yan. Eto, dito na ho tayo. Kong Mike, mega love shoutout. Palakpakan natin itong si Kong Mike. Palakpakan natin itong si Congressman Mike Defensor. Isa yan sa mga ika nga ngayong mga panahon na to. Isa sa mga congressman. Naging congressman na hindi niya na kailangan bumoses pero buboses pa. Ika nga para na ito sa sambayan ng Pilipino, hindi na para sa sarili niya. Kasi kung para sa sarili niya, dapat manahimik na lang siya. Diba? Magkuya-kuya-kuya na lang siya. Pero dahil ika nga hindi niya na masigmura ang mga kababuyang ginagawa nitong mga siraulo na to sa pamahalaan. Nakikibaka kasama ho natin siya ngayon sa pakikibaka sa mga kabalbalan ng administrasyon itong si mga Congressman Mike Defensor. Sok pa sa issue ng flood control at marami din po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Yan. Ano na po kung ang inyo pong assessment lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon magmula sa Blue Ribbon Committee sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI. Talagang questionable sa akin yan from day one. Yeah. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, Yan. ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical diyan sa pag-uusap dahil nagsalita na naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bonoan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-i-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi ang pinayagang lumabas no? Dapat immediately inayos nila na wag pabayaan lumabas yan kung ano man, kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya yung pag-cancel ng passports pamamagitan ng hukom, o kung anumang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala Si Manny Bonoan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya, pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan
I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, na sabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, ang kung ano bang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admiral MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa legislatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, no, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alabin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondong yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pang may mga alam ng pondo? Di ba binanggit na, sabi dati si Traigi Bolaibar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga to pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approbano ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondong yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kanilang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga ito hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada. Alam nyo mga kababayan, hindi lang ho dito kay Traigi Olivar at saka dito kay Adrian Bersamin, hindi lang ho silang hinihintay na lumabas dito. Si Mark Tiksay, ang dami yung sa tingin ko, ay sa bagay, mga adik nga pala yun. No? Wala naman silang pakialam dyan, akala nila lahat malulusutan nila. Diba? Talagang kinakasangkapan nila lahat ng pwedeng makatulong sa kanila ngayong mga panahon na to para ika nga talagang maluston nila itong napakalaking problema nila. Pinatawag ba ng ICI? Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung di-deliver. Kaya nga sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol nilang kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldi ko ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka ang masama pa, no, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos doon, yung malilit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa akin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya naman salita si Saldico. Di ba sabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw lang kunin yung kanyang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain illegally. O si Cabral, nagsalita. O yung kanina, narinig ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection.
At maaaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari doon sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may krimen doon o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin to mga taong to para wala nang lumabas doon sa usapan na kung ano man ang lumabas sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierreza, Kong. Isa po iyon sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maaring sapitin ni Sergeant Orly Gutierreza? Pinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan yun yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila. Parang nila. Isipin nyo na lang mga kababayan, no? Isipin nyo na lang itong si Bunuan niya yung mga panahon na to. Anong stress ang, gaano katinding stress, pressure ang nararanasan niya ngayong mga panahon na to. Hindi ko kayo makakatulog dyan. Baka pati panaginip, pinahabol kayo ng mga kabalbalo na ginawa nyo na yan. Wala akong ano yan, wala akong break yan. Walang break yan. Una sa lahat, kung meron man sila, konsensya. Kung yung meron sila noon, malamang sa malamang, hindi na nila inulit noong 2024. So, tanggalin na natin sa equation yung konsensya. Wala sila noon. Ang takot na lang nitong mga to, yung galit ng sambay ng Pilipino, yung kanilang posibleng pagkakakulong na sapitin dito sa Caloocan. Kasi galit, yung konsensya, wala sila eh. Di ba? 23 budget. 23. 24 nila gagamitin nyo. Yung 24 budget, inulit na naman nila. 24. O yung 25 budget, inulit na naman nila. Ngayon, dito sa 26, gusto pa nilang umisa at nakaisa pa sila. Yung budget ni Bunuan, i-implement ngayon nitong si Vince Dizon, nitong si Buyoy. Pambihira. Lang sa Pasko, at parang lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutierreza, pabalikin na nila sa pamilya na kuha na naman nila yung gusto nila. Correct. Ang unang worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, itong dalawa, si Mark Teksay, at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to, bukod kay Saldi, ang nakakaalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara. Di ba sabi niya, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So, siyempre, nakalista yung sa dalawa. Ito, galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganon din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi niya, ito yung mga pondo at dito nang galing. Paano? Pagka nawala itong dalawang to, nawala si Saldi ko. So, yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandiyan ang DSWD, nandiyan ang Department of Health. Sigurado ako, pinakialaman din yan nila Congressman Saldico bilang siya nung chairman kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman dun sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Undersecretary Cabral ang nakakita ng buo. At dalawa lang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunuan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi na natin alam yung informasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talagang makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at a proper time, I think Congressman Libiste will come out. Dahil alam ko rin naman at may nakukuha ko mga bali-balita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam sa... Opo, ay naayos lang natin. check. Ayan, Okay, ayan. sige, go ahead. Bago lang si Partner Okay. Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari rin sapitin ni former Congressman Bunuan? Former Secretary Bunuan. Opo, Yes. ng Department of Public Works and Highways dahil sabi po ninyo, siya na lang ang na bukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions, Kong. Totoo yan. MJ, kasi siyempre, katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan?
na hindi pa nila talaga tinanong, hindi nila inimbestigahan, kumbaga putol o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bonoan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Gutesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila nawala, Delikado. katulad ng pagkakawala ni Undersecretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makitang ebidensya. Correct. Kasi makikita mo naman, di ba, MJ, nagsalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Yeah. Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, itong araw, nagkaroon ng kaso na cancel yung passport tapos hinahabol na nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabuuan ng script na ginagawa nila, na meron talaga silang, kumbaga, pagtatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya nagbanggit ng mga congressmen, may narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan pa doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso, pero pag chinek mo, wala talagang kaso. Walang kaso. Walang sinasabing, in fact, ang sinabi pa ng ICIK Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikitang pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker ng House of Representatives. Congressman, magandang gabi si Admar po. Nakikita nyo po ba niya may double standard talaga dito? And at the same time, kapansin-pansin nyo po. Actually, hindi lang double standard ang nakikita natin dito, triple, quadruple. Iba-ibang standard ang ini-implement nila sa mga ika nga posibleng mga magsalita sa kanila. Dito kay Cabral, wala tayong gagawin dyan. Extreme pressure lang yan. Bibigay din yan. Wawa itong si Cabral, Naawa tayo dun sa alit. Tignan nyo naman, naawa tayo dun sa sinapit niya. Pero dun sa yung ginawa niya, kailangan niyang panagutan yun. Pero yung sinapit niya na yung mga kasama niya nung panahon na maliligaya sila, wala na ngayong panahon, talagang sobrang tindi ng pressure, di ba? Baka nakipag-close itong ali na to sa mga siraulong congressman, di ba? Po, napapansin nyo ba yung ginagawa ngayon ng pamahalaan, especially yung pag-hype mismo, like kagaya doon sa pag-aresto dito kay sa mga Diskaya, pati yung pagbiyahe sa kanya, talagang heavy televised talaga yung kanyang mismo ang Pangulo pa ang nagbabanggit dito sa na ito, kumbaga dito sa development ng pagsasampa ng kaso hanggang sa naglabas ng warrant of arrest hanggang sa paghuli dito, iba siya sa iba pang mga klase, yung talagang heavy televised siya, parang pinapayagan, talagang napapahiya na ng husto, do inaakusahan pa, pero kumbaga siya yung nagiging parang tingin ng iba naging sacrificial lamb lang. Dahil hindi nga ito yung big fish, Kong. Alam mo, Admar, si Diskaya may kasalanan talaga. At nagsalita naman siya na talagang ito yung binigyan niya ng pera ng mga congressmen. In fact, sabi nga niya, di ba, ang kanyang punto de vista, parang lumalabas ng sa affidavit niya, kami ang pinilit ng DPWH, pinilit kami ng mga congressmen, ng mga politiko. Kami naman, negosyante lang, parang ganyan yung kanyang punto de vista. Pero, kasama siya. May kasalanan siya. Ang mabigat dito, Admar, sa nangyari, si Diskaya kasi, kung titingnan mo, siya yung unang nagsalita, di ba? Nag-open up, sabi niya, ito yung nangyari, pinirmahan niya yung kanyang affidavit. Pero yung mga itinuro niya, walang kinakasuhan pa doon sa mga binanggit niya. Siya yung nauna Nagsalita na sa kagad, di ba? Ito yung mga congressmen na involved dito sa problema ng flood control at yung hihingian nga ng pondo. Ngayon, pagka naman inilagay mo yung kay Saldico, kasi yung kay Diskaya, kumbaga may sarili silang usapan ng mga congressmen at mga budget na kanilang pinag-usapan. Pero yung kay Saldico kasi, yung kabuuang pondo ng gobyerno, yung allocables, magkano ba yan? Umigit from the start 2022, para ang una dyan 700 billion, pagkatapos 800 billion, pagkatapos 500 billion, itong huli.
So, ito yung pinaglalaroan nila Congressman Saldico na pondo na inaayos nila kung kanino ibibigay at dito ka nagbunga yung ilang mga flood control projects. O dito nangyari pala yung flood control project, karamihan, sa mga allocables. So, naniniwala ako, Admar at MJ, marami pang mga kontraktor na dapat sumailalim sa kaso. Dahil sila din naman involved dun sa sinasabing korupsyon na pagkuha ng pondo ng gobyerno. Pero ang intindihin po natin ay yung kabuang pondo ng gobyerno, trilyon-trilyon po yan, sino ang kumakamada? Kaya madalas ko sinasabi, MJ Admar, iyan, nung una, hindi ako nagsasalita laban kay Pangulo. Dahil ang sabi nung ni Gutesa, nagdi-deliver po kay Speaker Martin. Pagkatapos lumabas na si Saldico, at hindi lang siya nagkwento, nagpakita siya ng mga ebidensya, ng mga suitcases, ng mga mali-malitang pera na kanyang dinideliver. At sa aking pagkakalam, meron talaga siyang ledger. May pinangahawakan sa mga dokumento, kanino niya dinideliver ang pera. So very critical yung binabanggit ni Saldico dahil nga sa isang sindikato, kumbaga nagsama-sama kayo, sinasabi niya, ako naman nag-deliver ng pera sa pinaka-bossing. At sino yung mga bossing na yan? Si Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ang tanong mo sa akin, MJ, itong kay Diskaya, pinapalaki ba nila? Oo. Pinapaganda nila yung kwento, pinapaganda nila yung presentasyon na kuno. Kami ang lumalaban sa korupsyon, ito, hinuhuli na namin itong mga taong to. Pero tingnan mo, scripted na scripted lahat. Scripted na scripted kung sino ang involved, kung sino mga congressman na involved, may mga senador na involved, sino ang Pero nakakatakot tong ginagawa na to nitong si Congressman Mike Defensor, ha. Mga adik ang kalaban dito, hindi naman basta-basta mga politiko lang. Kung Mike, ha, ingat-ingat ka kasi mainit ang sitwasyon ngayong mga panahon na to. Hindi mga normal na tao yung mga yan, mga adik. DPWH officials, yung mga kawanian, yung mga maliliit. In fact, to be fair, wala pa ako naririnig ng mga senador at congressman na pumasok na dun sa kaso. Pero kung titingnan mo, nandito lang sila sa isang kwento na ayaw nila talagang umabot sa kanila yung asapin na ito pala yung ginagawa sa pondo ng ating bansa. Kaugnay dyan, Adman, at saka MJ, yung pondo ng PhilHealth. Bakit yung 60 billion kinuha nyo sa PhilHealth? Bakit yung 70 billion na dapat nilalagay natin taon-taon para tulungan yung ating mga kababayan, palaki ng pondo ng PhilHealth, pagandahin yung programa, hindi nyo binigay. So, yung paglalaro ng pondong yan, hindi nagagawa ng mga Diskaya yan. Hindi nagagawa ng isang senador yan o isang congressman. Nagagawa lang yan ng kabuuang administrasyon sa ilalim ng Pangulo. Baka kung pwede lang ibintang kay Diskaya yung paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury. Ginawa na yan itong mga adik na to. Pero hindi lang nila magawa, di ba? Kasi kay Marcos Jr. ho talaga yun, yung paglilipat ng pera, yung sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional. Wala ho silang lusot doon. Isa pa yun. Yung hindi pagbibigay ng pondo sa PhilHealth yan, dito sa ginagamit nating 2025 budget, isa pa yung issue na yan. Yung dapat na subsidiya doon sa mga matatamis na inumin, dapat mailagay dyan sa PhilHealth na yan, hindi ho nila ginawa. O, issue pa yan. Kaya Diskaya din ba yan? Hindi. Lahat ng kabalbalan na yan, meron ng partisipasyon yung mga adik sa Malacanang. Kaya kailangan dito sa issue na to, huwag nyo hong isipin na mga banal yung mga walang yung magnanakaw na yan sa Malacanang. Para i-order mo ang pondong to, ilagay dito, at itong pondong to ay ilagay mo sa flood control, ay talagang galing lang yan sa kataas-taasan para yan mabuo yung sindikato ng pagnanakaw ng pondo. Opo. Dito po sa kay Congressman Zaldico, nakikita niyo po bang marami pang mga dapat na ibulgar pa ito? Kong? Sa akin pala na, Admar, marami pa. At marami pa dapat siyang sabihin tungkol dito. Dahil 3 taon to 3 taon na-deliver ng pera. 3 taon na sinasabi niya, 2 billion naman ang quota nila. Etong sinabi niyang huli, di ba? At ito, Admar, MJ, hindi nga ito napag-usapan na. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 25 billion dahil nag-inutos mo na ilagay ko yung 100 billion na insertion. Ngayon, sabi ni Senator Phil Lacson, ay hindi, ibang usapin yan. Ang nag-deliver dyan talaga ay si Yusek Bernardo. Deliver niya kay Traigib Olaybar, Yusek Olaybar at saka kay Yusek Bersamin. Tapos sabi ni Saldi, hindi, ibang usapin yan. At hindi 26 billion, 52 billion ang diniliver mo. Dahil ibang
proyekto ang pinanggalingan yan. So doon pa lang sa kwentuhan nila, 77 billion kaagad ang pinagkikwentuhan natin. Ganyan katalamak yung sitwasyon natin dito. At hindi o ika nga, dyan sa usapan na yan, wala si Sara Diskaya dyan. Yung kay Try G. Bolivar, kay Adrian Bersamin, wala ho si Sara Diskaya dyan. Pero nakikita lang natin sa television at sa ating mga feeds ngayong mga panahon na to na maya't maya Sara Diskaya. Yung mga malalaking korupsyon, malalaking ika nga, malalaking kotong nitong mga walang yang mga adik na to, hindi ko na pag-uusapan. At Mark MJ, at ako naniniwala, marami pang kwento si Saldi. Kung kailan siya lalabas, hindi ko alam. Pero sa 3 taon na ikaw yung Committee on Appropriations Chairman at binunin nyo tong usapin na to, talagang marami siyang kwento na pwedeng ilabas. At tingin ko marami siyang dokumento na pwedeng ipakita. Opo, dito naman po sa mga hindi na mahagilap, ano po yung nakikita nyo rito? Sila ba ay sadyang hindi na pinabalik? Kasi nalala ko yung sinabi ni Congressman Ko na parang pinangakuan siya na wag nang bumalik, kami na bahala sa iyo. Pero ang ending parang siya yung siya yung ginagawang sacrificial lamb. Siya yung nagiging ngayon. Kaya siya nagsalita. Meron ba kayong nakikita din niya posibleng anggulo? Yung mga hindi na nahahagilap ngayon, nakikita, maaring ganun din po yung ginawa sa kanya? Sa kanila? Yes, Admar. Ako'y naniniwala doon sa binabanggit mo kasi ngayon pa lamang nga, malinaw na sa akin yung mga binanggit ng mga tao. Kasi kung ako, based on the testimony of Yusek Bernardo at binanggit naman din ni Saldico, tapos nagbanggit din si Cotesa, pwede ko agad filean si Mark Texay at si Paul Estrada. Papakancel ko yung passport, papahuli ko sila. Katulad ng ginagawa lang kay Saldico ngayon. Pero hindi nila ginagawa, di ba? Pinapabayaan nila, tumahimik lang kayo, tumabi lang kayo. Yung 90 sundalo na kasama ni Saldico, wala naman nag-question doon. Totoo naman yung kay 90 sundalo na yun. Nila pinapatawag. Kasi kung ako yun, di ba ang tanong ko kagad, ito bang sinasabi ni Sergeant Cotesa, nagsisinungaling ba to? Totoo, magsabi kayo na totoo. Siyempre, malalaman nila kagad, sir, totoo po yan, nag-deliver kami, ganito. So, mapapatuloy, pero anong ginagawa? Wala, pinapatahimik lang. Nung banggitin si Secretary Pangandaman, ni Yusek Bernardo at ni E.S. Bersamin, ang unang gagawin ko kagad dyan, habulin sila. Try give. At ikaw, Undersecretary Adrian Bersamin, ano itong delivery na pera na narinig ko? Ano bang ginawa nyo? Totoo ba to? At detalyado to Armored car, Diamond Hotel, diyan kami kumukuha ng pera, dinideliver daw nila. Sabi ni Yusek Bernardo, pagkatapos, yung binanggit naman ni Saldico na totoo yan, pero mali ang figures nyo, 52 billion yan. Anong nangyari? Parang hindi na sila pinatawag, hindi sila kinausap. So, ito yung mga bagay. Ngayon si Secretary Pangandaman, pansinin ninyo, nung magsalita Saldico, tanggal kaagad dyan, 4 na katao. Nung magsalita kay Manny Bunuan, tanggal kaagad. Kay Lacagbaral, tanggal kaagad. Sabi niya, nagsisinguling Saldico, pero natatanggal to mga taong to. So, ano bang ibig sabihin nito? At ano ba ang nais natin? Gusto ba natin talagang katotohanan o gusto lang natin yung gusto nating katotohanan? Yung script na sinusundan natin. Kaya pinapakinggan ko kanina, Admar, tsaka MJC, Atty. Topacio, nabanggit din kanina kay Secretary Panelo. Sa akin, hindi na ako magtatanong ng script. Alam ko na yung script. At ang akin na lang paniwala, itong taong bayan ay hindi nila basta-basta maloloko. At patuloy tayong nagtutulak. Ano ba ang katotohanan? Patuloy natin sinasabi, nasaan ba yung perang yan? Kasi ang perang yan, alam mo, MJ Admar, hindi naman yan basta pera lang ng gobyerno. Buwis natin yun. Di ba, pera natin dapat yun na ginamit sana sa pangkalusugan. Ginamit sana sa infrastrukturang tama. So, tingin ko. Kaya kung ako sa iyo, Congressman Mike, next 2020, balik ka sa House of Representatives para meron pang isang bobosi sa amin dyan. Kasi ngayong mga panahon na to, yung isang bumubosi sa amin, sinuspindi pa. Anak ng tawa, ilan na nga lang yung bumubosi sa amin dyan sa House of Representatives. Takbuhan ng congressman, tingnan ko kung masususpendi ka ng mga siraulong congressman yan, masususpendi ka niyang si Martin Romualdez. Diba? Ano rin kasi to, may bitaw din to Isa utos sa mga higa nga nung 17 to 16 Congress, isa ito sa mga bumuboses dyan Malupit din huyang si Congressman Mike Defensor. Kung yung taong bayan talagang galit, naghanap ng katotohanan at hindi pumapayag dun sa gusto nilang narrative o sa kwento na gusto nilang paniwalaan natin.
Any comments po? Dahil meron pong at least dalawa na ba o tatlong opisyal ang nagsoli ng pera. Una, 100 plus million. Si Henry Alcantara ngayon nagsoli yata ulit ng 71 ba yun or 51, ganun din, million. Tapos nung isang araw naman, regional director ng NCR nagsauli din ng pera, congressman. Tingin nyo po ba ito ay lehitimo or parte rin ba ng sinasabi nyo pong script para nandun yung tiwala na ay magsasabi ito ng totoo at lahat ng mga sasabihin nito magiging gospel truth na. So kung sino yung idadamay nito, ito talaga yung mga big fish. Okay. Alam mo, Alba, kasi wala namang problema dyan sa nagsusoli ng pera. At sa aking pananaw, syempre hindi ko naman masabi, hindi ako naniniwala na yun lang ang nakuha ang pera ni Director Alcantara. Dahil ang daming bilyon ang pinag-uusapan at kinikwento niya eh. So, anyway, nagsusoli sila ng pera. Wala pa atang congressman na nagsoli ng pera, Adman, no? Pero ang alam ko lang yung kay Alcantara. Pero ang punto ko dito, kumbaga sa sindikato, meron kang sindikato ng droga. Kakaroon sila ng mga nagtutulak ng droga kung saan-saan. Sa ngayon, ang inuhuli nila, yung sindikato na nasa baba, yung mga nagtutulak sa kalye, sa squatters area, ito yung mga hinuli nila. Siguro pipitas sila ng isang mataas. Yun yung kwento. Pero ang sinasabi ko dito, paano kayong sindikato yung kabuuan na nangyari? Hindi naman to isang tao lang na si Alcantara. Maniwala ka kung talagang totohanin nila yung kinikwento ni Saldico, sino kumuha ng mga budget na yan, sino yung mga contractors, makikita na kung sino yung katotohanan. Yung 100 billion na binanggit niya, na binigay ni Presidente, sino yung mga contractors nun? Doon malalaman natin. Dahil sinabi niya, nagbigay siya ng 25% batay doon sa 100 billion. Di ang ibig sabihin, itong mga projects na ito talaga, medyo may problema. Kasi 25% kagad ang binawas doon pala sa pagbibigay ni Saldi. Paano pa yung ibang mga ahensya na nabigyan? DPWH, yung back committee, nagbayad ng buwis, siyempre kikita rin yung contractor. So, sa katanungan mo, Admar, pagpapaganda ng kwento, di ba? Na kunyari may inuhuli sila, may nagsusurrender, may pinoposasan, pero sa totoo lang, hanggang dyan na lang yung kwentong yan. Yung lalim, yung kabuuan, yung sistematikong korupsyon, hindi nila palalabasin. Dahil nga mismo, ang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo, ni Speaker Martin, ang naging hepe nitong kabuang pagkuha o pagnakaw ng pondo ng gobyerno. Opo. Kung dito po sa naging BICAM hearing kamakailan, nainis po, nagpahingi ng pagkainis itong si Senadora Naan Sanep doon na sumisingit sa BICAM. Siguro, buti na lang at naging public ito, mas na-confirm no, na yung mga nakatago noon sa BICAM hearing ay may katotohanan talaga yung pagsisingit, yung parang ini-insert lang doon na sa BICAM, hindi mismo sa NEP. Meron po bang alam kayo na ito po ay labag sa ating batas na kung hindi sumusunod talaga sa NEP yung panukalang budget natin na ipinapasa ng BICAM ay illegal. At idagdag ko rin, nabanggit sa 2025 SONA ni Marcos Jr. na kung hindi nagre-reflect sa NEP ang, kumbaga kung may insertions man yan at iba doon sa NEP na ipinasa nila, ay hindi niya aprobahan yung mismong budget. Ano po ang pananaw nyo rito, Kong? Yes, Admar, MJ, siguro para maliwanagan yung ating matambayan, ang paggawa ng budget ng gobyerno ay isang metikulosong proseso. Ang ginagawa ng iba't ibang ahensya, gumagawa silang prioridad kung ano yung mga kailangan nila. Kaya nga binanggit ko si Secretary Pangandam. Ayun na nga mga kababayan, nasa ano ho tayo ha, kagabi lang ho ito, nasa 50-minute mark ho tayo dito sa video na to, diyan sa DZAR 1026 News. Panoorin nyo ho, nasa live tab ho nila yan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.